Ipinagdiriwang natin ngayon ang pagtatampok sa banal na krus ng ating Panginoon, or the Feast of the Exaltation of the Cross. Noon pa man, magpahanggang ngayon, ang krus ni Jesus ay tinaguriang simbolo ng ating pagiging Kristiyano. Ngunit ano nga ba ang pagpapakahulugan nito? This is to remind us that the cross is not only a symbol of death, but it is also our hope, our way to glory. Ito ay simbolo ng tagumpay mula sa pag-ibig sa ating pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan. Noong una, ang cross ay wala naman talagang saysay dahil ginamit ito ng Roman Empire to crucify the criminals. But when Christ let himself crucified and experienced the cruel torment, everything changed completely. Because now, the cross signifies victory from sin, from death to life. Ang ating tatlong pagbasa ay nakatuon sa pagtaas o pagtatampok sa krus ng ating Panginoon. Sa katunayan, sinabi ni Jesus kay Nicodemos sa ating Ebanghelyo, kung paanong itinaas si Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ng anak ng tao o itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. The message is very simple. Maging tapat at tunay sa pagmamahal sa krus. Yakapin ito ng buong puso sa pamamagitan ng pagiging matuwid at banal na pamumuhay. And for this, we are reminded of few things. Una, the cross symbolizes God's love. Ang cross ay nagsisimbolo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang cross na naging simbolo ng krimen o kasalanan, ang siyang krus na naging daan ng pagtatagumpay ng ating Panginoon sa kasalanan o maging sa kamatayan. Siya ay nagtagumpay dahil sa kanyang muling pagkabuhay. At nakita rin natin kung paano nakibahagi ang kanyang inang si Maria sa plano ng Diyos na nagdulot sa kanya ng hapis, lalo tigit sa kanyang puso. Ngunit ang mas mahalaga ay ang dulot ng kaligtasan ng kanyang anak sa sangkatauhan. Pangalawa, a symbol of hope and identity. The cross marks our baptism, begins our prayer. It is not just a relic, it's our identity as Christians, a sign that we are belong to Christ. Ito ay ang ating pagkakakilanlan bilang Kristiyano. Isang palatandaan na tayo ay kay Kristo. Sa tuwing tayo ay nabibigatan sa buhay, ang krus na Jesus ay nagsasabi sa atin, hindi ka nag-iisa. Ito rin ang kanyang paanyaya sa atin, sumunod ka sa akin. Sa pagyakap natin sa krus, niyayakap natin ang misyon ng ating Panginoon. Ang magdala ng liwanag, lalong tigil sa mga taong nasa kadiliman. Ang pag-asa sa kawalan, at ang buhay ng liwanag sa gitna ng kamatayan. Pangatlo, the cross is not defeat, as St. Paul says. It is God's triumph over sin and death, a scandal to the world, but power to those who believe. Mga kapatid, ang cross ay hindi kahihiyan, kundi kaluwalhatian. Maaring sa mata ng mundo, ito ay isang kabalintunaan. Ngunit sa ating pananampalataya, ito ang kapangyarihan ng cross. Dahil sabi ko nga kanina, ang krus ay nagligtas sa atin. Pinatawad at binigyan tayo ng bagong buhay. Ang panahon ng pagsubok ay nagdudulot sa atin ng masiding kalungkutan, kabiguan at kabigatan sa ating mga puso. Naway, wag sana tayong mawala ng pag-asa. Sa bawat panahon na tayo ay
nabibigatan dahil sa salot ng mga problema na ating nararanasan. Tingnan lamang natin ang cross ng ating Panginoon na naging simbolo ng kanyang pag-ibig, ng ating pagkakakilanlan at kaluwalhatian. Naway matularan din natin ang ating inang si Maria, ang ina ng hapis, na dumanas din ng iba't ibang paghihirap at kalungkutan dahil sa kanyang pag-oo sa kalooban ng Diyos. Ngunit siya ay naging matatag, buo, matapang at hindi tinalikdan ang Diyos na laging nagmamahal sa Kanya. Please